Kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa channel ko. Pag-usapan natin itong kung saan ay nasangkot ang pangalan nitong si Idol Robin Padilla. Idol nila. No, mga kaibigan. Bakit, mga kaibigan? Kasi naalala ko minsan, di ba, ay sinabi ni Robin Padilla na mga kaibigan, sabi niya, kahit sunugin ako, amoy Duterte pa rin ako. Di ba? Bakit yan ang pumasok sa isip ko, mga kaibigan? Yung sinabi ni Robin Padilla na kahit sunugin nyo ako, amoy Duterte pa rin ako. Bakit? Kasi, mga kaibigan, may nasunog. May nasunog, may sinunog, di ba? And ang nakakatawag ng pansin, mga kaibigan, yung sinunog doon pa mismo ginawa sa loob ng premises ng Senado. 'Di ba? Alam niyo na lahat ito, no, mga kaibigan, itong balita na ito. Alam niyo na lahat ito, 'di ba? Okay, bago natin simulan, bago natin puntahan yung yung issue ng merong sinunog doon sa premises, sa loob mismo ng Senado, mga kaibigan, matanong ko nga kayong lahat. Mga kaibigan, Sino po yung alam ninyo na senador na kung saan ay ipinipilit na ipasa para gawing batas yung pagliligal sa marijuana? Paki-comment nyo nga yung sagot, mga kaibigan. Sino yung senador na gustong maging legal ang marijuana? Sige nga, pakisagot nyo nga, mga kaibigan. Paki-comment nyo nga dyan, mga kaibigan. Tapos babasahin natin, paki-comment nyo. Bago tayo, basa muna tayo yung mga narito na palang kaibigan natin. RN2sen, shout out. Okay. Shelly D, shout out. Sabi niya, these people don't deserve to be called senators but Duterte Senadogs. Exactly, Ma'am Shelly D. Okay. And Ma'am Maritel T is in the house, shout out. Kafots Miyu, shout out Kafots Miyu. Ma'am Priscilla Concepcion, shout out. Okay. And Noy P. Jr., shout out. Okay, and who else yun? Okay. So, mga kaibigan, sino yung senator na pilit na gustong gawing legal ang marijuana? Ayun, di ba? Tama. Si Lobin, di ba? Si Lobin Pabida. Si Robin Padilla, mga kaibigan, ay nagpasa siya ng bill na kung saan ay gusto niya na illegal yung marijuana, di ba? Ngayon, mga kaibigan, bigla rin ako napaisip, di ba? Bakit kaya? Bakit gustong gawin ni Robin Padilla na maging legal ang marijuana, di ba? Tapos eto, mga kaibigan, biglang nagkaroon ng issue tungkol sa marijuana. Sabi ni Clifford Banares, shoutout, dito sa Europe, legal yan. Okay, legal po yun dahil sa mayroong mga bansa talaga na alam nating legal, no, mga kaibigan. Pero pagdating sa atin sa Pilipinas, alam nating lahat, no, na ang paggamit ng marijuana ay naging illegal dahil sa hindi po kayang kontrolin ng mga Pilipinong gumagamit nito kapag nakagamit na sila ng marijuana, 'di ba? Nandiyan yung napapadala sila sa mga trips nila. 'Di ba? Alam niyo, maraming trips kapag gumamit ka ng marijuana, no? Marami 'yan, no, mga kaibigan. So, gusto ni Robin Padilla na maging legal ang marijuana sa Pilipinas, 'di ba? Ngayon, nasundan ito ngayon, mga kaibigan, ng mga pangyayari. And actually, this is not the first time na nasangkot ang staff ni Robin Padilla doon sa issue ng marijuana. As per sa akin bubuit, mga kaibigan, no, ito ay pangalawang pagkakataon na. Okay? And sa pangalawang pagkakataon, ito, mga kaibigan, basahin ko itong nasa balita, okay, ng Pilipinas Today. Okay? Pilipinas Today. Sabi rito, tinukoy na ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado ngayong Huwebes, Agosto 14, ang dating aktres. Ito na, mga kaibigan, ang dating aktres na si Nadia Montenegro
na di umano'y political affairs. Eto na mga kaibigan, sino ba si Nadia Montenegro? Sino si Nadia Montenegro? Si Nadia Montenegro ang political affairs officer ni Robin Padilla. Okay? Na siyang chumuchongke. Chumuchongke. Tumutungke sa isa sa mga palikuran ng Senate Building dakong alas 5 ng hapon noong Agosto 12. Ayon kay Victor Patelo ng OSA, nilapitan siya ng isang staff ni Senator Pampilo Ping Lacson matapos makaamoy ng sinindihang marijuana sa comfort room. Sinabihan din umano si Patelo ng staff ni Lacson na ang iisang tao na nakita niyang lumabas sa CR ay si Montenegro, kaya inabisuhan niya ito nalapitan ang dating aktres. Okay? He claimed the odor. Yon, naamoy mga kaibigan. Ma'am Tess Paraon, shoutout Naamoy yung, alam nyo mga kaibigan, ito ang marijuana kasi, kapag ka ikaw nagsindi niyan at gumamit ka, humipat ka ng marijuana, hindi mo maitatanggi. Yeah, I'm telling you hindi mo maitatanggi. Dahil talagang mga kaibigan, kakapit yan sa damit, kakapit yan sa katawan. Kapit yan, yung amoy niyan, kapit yan sa katawan ng tao. And even sa daliri, di ba yung ginamit mo? Eto mga kaibigan, matagal yan. Kaya nga yung ibang gumagamit, di ba, pagkatapos na, halimbawa, naubos nila yung isang stick, Tapos yung iba hanggang root pa mismo, yung pinaka-root pa. Kasi yung root, nasa root ng marijuana, ng isang stick na marijuana, mga kaibigan, nasa pinaka-root niyan, yung sarap at saka lakas ng tama. 'Di ba? Naipon doon. Kaya yung iba talagang ginaganon pa ng gusto, talagang halos yung kuko na lang mismo yung may hawak talagang iniipat pa ng ganon. Ngayon yung amoy, mga kaibigan, yung amoy kumakapit sa katawan, kumakapit sa damit. So hindi maitatanggi. 'Di ba mga kaibigan? Ang sabi rito nung inutusan ng Sergeant at Arms mga kaibigan, he claimed the odor resembled that of marijuana and he stated that the only person in the area at that time was allegedly Miss Nadia Montenegro. Sinabi din ni Patelo na ito ang ikalawang beses na nabisto. Pangalawang beses na mga kaibigan. Pangalawang beses na nabisto etong si Nadia Montenegro, mga kaibigan, na gumagamit ng marijuana. Take note sa loob pa mismo ng premises ng Senado. Di ba? Ito mga kaibigan, nagtataka lang ako. Pag-usapan lang natin, di ba? Senado yan Senado yan, di ba? Senado yan. I'm sure may security guard, kaya nga mayroong Sergeant of Arms, di ba mga kaibigan? Pero, bakit mayroong nakakalusot na ganun na sa loob pa mismo ng banyo, 'di ba? Sa loob ng banyo ginagawa yung pot session, 'di ba? Ang alam ko kasi sa Senado, joint session lang meron. Joint. Iba pala yung joint. Yung joint kasi mga kaibigan, yan ang tawag din sa marijuana. 'Di ba? Marijuana, chonke, joint, 'di ba mga kaibigan? Ang alam ko sa Senado, pagka minsan merong mga joint session. Hindi lang pala joint session meron mga kaibigan, kundi joint session nagkakaroon din pala sa Senado. Ibig sabihin ba nito mga kaibigan, ganun sila kaluwag sa Senado? And sabi ng Sergeant of Arms, this is the second time na nangyari na meron na inireport ng mga kaibigan na itong political advisor ni Robin Padilla na si Nadia Montenegro mga kaibigan ay nahuli o nai-report na gumagamit ng marijuana sa loob ng kasilyas or sa loob ng banyo ng Senado mga kaibigan. So balikan natin. So pwede nating itanong, pwede nating sabihin mga kaibigan na imposible namang hindi alam ito ni Robin Padilla. Di ba? Lalo na, pangalawang pagkakataon na, mga kaibigan. Pangalawang pagkakataon na.
Di ba, na nagkaroon ng report tungkol sa isang babae na gumagamit ng marijuana sa loob ng banyo ng isa sa mga banyo ng Senado. Pangalawang pagkakataon. Imposible na pagkatapos nung unang beses, unang report, mga kaibigan, hindi nakarating kay Robin Padilla. Di ba? Imposible yun. Pero bakit walang ginawang aksyon si Robin Padilla pagkatapos nung unang report? Ano ang katunayan? Ano ang katunayan na walang ginawang aksyon itong si Robin Padilla? Di ba? Kaya nga naulit eh. Di ba? Kaya nga malakas ang loob eh. Na umulit muli. Di ba? Humipat uli. Magmariwana uli. Magchongke uli. Magjoint uli. Kasi nung unang pagkakataon, walang nangyari. Di ba, mga kaibigan? Walang nangyari. Pero ayon sa balita, na kumakalat no ngayon ay kumbaga ay pinasisinungalingan ni Nadia Montenegro na siya yung nahuli. Eh may report na eh. 'Di ba? May report na. Ito pa ang isang tanong, mga kaibigan. Wala bang CCTV? Wala bang CCTV sa Senado? 'Di ba? Para patunayan na talagang si Nadia Montenegro lamang yung pumasok at lumabas doon sa banyo na yon. Wala bang CCTV? Napakaluwag naman ata. 'Di ba? Napakaluwag naman ata sa Senado, mga kaibigan. 'Di ba? Kaya malakas ang loob ng ibang mga gumagawa. Malakas ang loob na talagang sa Senado pa mismo maghihipat ng marijuana, magchochongke, magjo-joint, 'di ba? Wala ba silang CCTV doon? Para sa ganun ay pag sinabi nung Sergeant at Arms no ng Senado na si Nadia Montenegro yon, hindi na makakapagsinungaling, hindi na makakapagkaila. 'Di ba, mga kaibigan? Kasi ngayon no, talagang deny to death si Nadia Montenegro. At sinasabi niya na hindi siya 'yun. 'Di ba, mga kaibigan? Pero tandaan ninyo, ang sabi niya ano sabi niya nga pala? Ang sabi ni Chis Escudero, mga kaibigan, di ba? Ang sabi ni Chis Escudero ay, wag ninyong gawing playground ang Senado. Okay, fine, di ba? Hindi nga ginawang playground. Ginawa namang pot session ang Senado. Di ba? Sabi ni Delcy, okay lang si BBM nga sa palasyo na gamit ng pulburon. Resibo. Di ba? Resibo. Alam mo, Delcy, huwag niyong babalik ta rin. Kung meron mang umamin na Pangulo ng Pilipinas na gumagamit ng marijuana sa loob ng palasyo, walang iba yung kundi si Digong. Di ba? Merong pahayag si Digong na siya ay gumagamit ng marijuana. Di ba? Hindi na kinakailangan maglabas ng resibo dahil kay Digong mismo nang galing na siya ay gumagamit ng marijuana noong panahon na siya ay Pangulo ng Pilipinas sa Malacanang. Ngayon, pagka sinabi ninyo, si BBM gumagamit ng pulburon, maglabas kayo ng resibo. Di ba, mga kaibigan? Maglabas kayo ng resibo. Okay. Ngayon, mga kaibigan, dahil sa pangyayari no, na nagkaroon na meron nagmamariwana sa loob ng Senado, mga kaibigan, di ba? Merong isang attorney, di ba? Ito maganda rin nabasa ko din, no. Ito, mga kaibigan, sa Pilipinas Today, merong isang attorney, di ba, na nagsalita. Okay? Sa Pilipinas Today din, sabi niya, ito ang naging hirit ni Attorney Jesus Falsis, Attorney Jesus Falsis. Sa issue na isang staff ni Senator Robin Padilla ang nahuli na nagdadamo o gumagamit ng marijuana habang nasa comfort room ng Senado kamakailan. Dahil kay Senator Robin Padilla, sabi ni Attorney Falsis, mga kaibigan, ngayon, when I hear the Senate is now in session. Ito banat niyan Maano rin simple lang din tong si Attorney Falsis, mga kaibigan Sabi niya, when I hear the Senate is now in session, ibang session ang naiisip ko. Di ba? Bakit? Sabi niya rito, how many session days does Robin Padilla have in the Senate?
Ani Falsis sa kanyang Facebook post ngayong Huwebes, Agosto 14. Ibig sabihin yung tanong niya na ilang session kaya? Ilang session kaya meron si Robin sa loob ng Senado? Di ba? Ito mga kaibigan, simple lang yung banat ni Atty. Jesus Falsis ha. Pero ibig sabihin nito, ilang beses kayang chochongke or nagjo-join session, di ba? Etong si Robin Padilla at yung kanyang mga staff sa loob ng Senado. Ayan ay ayon dito kay Atty. Jesus Falsis, no, mga kaibigan. Okay? So, eto ngayon ang tanong natin. Balikan natin yung tinanong natin kanina. Ito ba dahilan kung bakit gusto ni Robin Padilla na maging legal ang marijuana? Para sa ganun mga kaibigan, kahit sa loob ng Senado, okay na. Siguro kahit sa loob ng opisina niya, okay na magmamariwana sila ron. Di ba, mga kaibigan? Pag-usapan natin. Kasi may nagkomento kanina. Babalikan ko lang yung nagkomento kanina mga kaibigan ha. Wait, asan na ba yon? Okay? Sabi ni Lloyd Mendoza, marijuana is a medical plant but ordinary Filipino without any sickness or recommendation coming from a licensed doctor cannot take it. Okay. Ito mga kaibigan, ang marijuana talaga ha, hindi po yung kabuuan ng marijuana ang gamot. Di ba? Yung marijuana leaves mga kaibigan, yung dahon, okay? Ito pinapatuyo. Pagka natuyo, di ba? Binibilot, nilalagay sa rolling paper, di ba? Pagkatapos yun yung hinihipat. Yun yung nagiging bisyo. At may tama yun. Di ba? Ang tama nun, depende sa trip ng tao, di ba? Kapag ka nakachongkay ka, meron nga pagkakataon eh. Nagkatitigan lang kayo nung ka-joint session mo eh. Di ba? Bigla na lang kayo magtatawanan, tapos talagang tawanan lang kayo ng tawanan. Di ba? May pagkakataon din na ang trip ng mga gumagamit ng marijuana ay sound trip. Di ba? Magmi-music yan. Magsa-sound siya na napakalakas. Pero sa kanya, yung nagtitrip, mga kaibigan, mahina lang yon. Pero sa totoo lang, full volume na halos yung kanyang pinapakinggang music. Di ba? Meron din naman mga trip na, alam yon, yung trip na food trip. Di ba? Na kahit walang ulam, minsan tubig lang sa kanin eh. Talagang food trip siya eh. Di ba? At meron din naman trip na, pagka gumamit ka ng marijuana, yung away. Di ba? Trip nila yung away. Yung, wag mong titigan yan. Di ba? Pag natitigan mo yan at ang trip niya ni away, talagang basag ulo ang kauuwian ninyo. Di ba? So maraming klaseng trip pagka gumamit nung pinatuyong dahon at hinipat. Di ba? Ngayon, puntahan natin, anong parte ba ng marijuana yung pwedeng gawing gamot? Okay? Ito mga kaibigan, experience ko to. Kapag ka medyo masakit ang tiyan mo, kahit ano sakit ang tiyan, halimbawa medyo basta masakit ang tiyan, no, mga kaibigan, yung tangkay ng marijuana, ilaga mo. Ilaga mo yun. Pagkatapos, yun na inumin mo. Magandang gamot talaga. Pero doon sa tangkay, walang ano yun, kahit na inumin mo yung mga kaibigan, walang tama ron. Di ba? Walang tama ron, hindi katulad ng mga tama ng mga talagang nagtitrip, no, sa paggamit ng marijuana. So, talagang ano yun. Ako, agree ako doon sa sinabi ni Lloyd Mendoza, no, na herbal medicine talaga yung marijuana, di ba? Sabi ni Felix Nagit, maganda yan, sabay-sabay silang magpa-drug test, willing si Robin Padilla, at dapat pati si BBM para malaman kung sino sa kanila si Robin o BBM ang addict, di ba? Hindi na kinakailangan. Di ba talaga, ganyan ba talaga mga kaibigan? Kapag ka isang politiko ay sumabit sa isang issue, kakalad ka rin pati pangalan ni PBBM. Ganun ba mga kaibigan? Ganun na ba tayo mga Pilipino mag-isip? Na pagka yung isang politiko or staff ng isang politiko may ginawang kalokohan, bit-bit kagad or kakalad ka rin yung kagad pangalan ni PBBM? Ganun ba? Mag-isip naman kayo mga kaibigan. Di ba mag-isip naman kayo? Etong mga DDS na to, wala na talagang ibang nasa isip eh. No? Kundi lagi na lang isama si BBM.
Di ba mga kaibigan? Ang pinag-uusapan natin dito, Robin Padilla, yung batas na gustong ipatupad ni Robin Padilla na illegal, gawing legal ang marijuana, pagkatapos yung staff ni Robin Padilla na nahuli, di ba? Na nagmamarijuana sa loob ng Senado. Bakit pati si PBBM damay na naman? Di ba mga kaibigan? So eto ngayon, ang point natin dito, bakit natin pinag-uusapan dito? Senado yan eh. Senado, di ba? Premises ng Senado. Para sa mga senador, kumbaga ay malaki ang pagtingin nila, malaki ang pagrespeto nila doon sa kanilang institusyon at saka yung kinalalagyan nila. Di ba mga kaibigan? Pero bakit mismong mga tagaloob, mismong staff ng mga senador ay gumagawa ng mga kabalastugan? Di ba mga kaibigan? Bakit gumagawa ng kabalastugan? At tandaan ninyo hindi nagkataon lang. Hindi nagkataon lang. Bakit? Kasi pangalawang beses. Pero wala tayong nabalitaan na na may ginawang aksyon si Robin Padilla doon sa kanyang staff na 2 beses na nahuli at nasangkot sa paggamit ng marijuana sa loob ng premises ng Senado. Wala. Bakit, mga kaibigan? Kasi konsentidor sila eh. Di ba? Ito si Robin Padilla, bahagi ito ng tinatawag na Duterte Block. Ngayon mga kaibigan, malino na malino pag sinabing Duterte Block, di ba, konsentidor. Tinan ninyo, yung impeachment, di ba? Binaliwala na nila. No. Bakit? Para konsentihin yung ginagawa ni Sara Duterte. Sabi ni Tatay Digong nila, di ba? Umamin na siya ay nagmamarijuana, siya ay gumagamit ng fentanyl, siya ay nagpapatay. Pero sa mga Duterte Block, kabilang si Robin Padilla, mga kaibigan, di ba, ipinagtatanggol pa, ipinaglalaban pa talaga itong si Tatay Digong nyo nila. Ibig sabihin, kinukonsinti. Same thing. Same thing na ginawa ni Robin Padilla doon sa kanyang staff na si Nadia Montenegro. Na sa pangalawang pagkakataon, hindi natin naringgan na inaksyonan ni Robin Padilla. Kaya nga meron sa mga balita lumalabas, mga kaibigan eh. Lumalabas na pinasisinungalingan ni Nadia Montenegro. Na siya yung babae na doon pumasok sa loob ng comfort room ng Senado na kung saan nanggaling ang amoy ng marijuana. Malinaw na pangungunsinti. At pagka sinabing pangungunsinti, tatak Duterte. Tatak Duterte Black. Di ba? Sabi nga nung isang kaibigan natin na nag-comment kanina, di ba? Tatak Duterte Senadog. Di ba mga kaibigan? Puro salita, maglabas ka ng resibo. Ay, hindi ko na kinakailangan maglabas ng resibo dahil ang naglabas ng resibo mismo doon sa mga sinasabi ko, halimbawa, yung nagmamarijuana sa palasyo, si Digong mismo. Yung nagpe-fentanyl, si Digong mismo. Yung tungkol sa EJK na siya ang nag-utos na magpapapatay, si Digong mismo. Ano pa bang resibo ang gusto ninyo? Anong resibo pa ang gusto nyo hanapin, mga kaibigan? Ang masama niyan. Dito sa channel ko po, no? Hindi po ako nag-i-spoon feed dito. Hindi ako nag-i-spoon feed dito, mga kaibigan. Dahil lalo na kapag na-content ko na before, no, nagamit ko na yung mga video na kung saan nagsalita si Tatay Digong nyo, di ba? May mga pag-amin, hindi ko na po inuulit yon. Di ba? Nasa sa inyo ngayon yon. Nasa sa inyo ngayon yon na patunayan na mali yung mga sinasabi namin dito.
Ha, mga kaibigan? Okay. Manong, marami bang kamag-anak adik? Wala po. Pero marami akong mga kaibigan na adik na katulad ko. No? Na adik saan? Adik sa pagmamahal sa bayan, adik sa pagprotekta sa Pangulo, adik sa pagsuporta sa administrasyon. Diyan po kami adik. At marami po kami. Marami po kami. Tanda mo na magkano bayad sa'yo. Gusto mo akong bayaran? Magpalipad ka. Kaya kung magkano yung pinalipad mo, kung magkano yung pinakulay mo, yun ang pwede natin sabihin na bayad mo. Di ba? Ganun lang po kasimple yun, mga kaibigan. Okay? So, yun yung issue tungkol doon sa sa pagmamariwana sa loob ng palasyo. Ay, sa loob ng Senado, mga kaibigan, na nakita natin deny to death etong si Nadia Montenegro dahil sa hindi nabibigyan ng action ni Robin Padilla yung kanyang staff. 'Di ba? And pwede natin sabihin baka, 'di ba? Baka kasama siya. Kaya nga gusto niya, para hindi na nila itatago yung paggamit ng marijuana, gawin ng legal. Di ba? Gawin ng legal ang paggamit ng marijuana sa Pilipinas. Okay? So, yan, mga kaibigan. I just hope na naging maayos yung pagbibigay natin ng reaksyon doon sa issue tungkol sa nagchochongke sa loob ng Senado. Di ba? Okay. So, magbabasa muna tayo, ha?